Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y balik ngayon. Pagpupulit pagsamba, ikaw ang karapat-dapat. Pagtawa, Panginoon, sa'yo ang awat biyaya. Sa'yo banal na trono. Okay, God's morning mga kapatid. Tayo po ay muli dadako ngayon po araw nito ng Lunes. Today is December 15, 2025. At ngayon pong araw ng Lunes na ito ay medyo nag-aambon. Magdala po tayo ng payong sa mga palabas na at lalabas pa lang. At ngayon pong araw na ito ay muli sa ating pagpapatuloy ng ating daily devotion, no? At ating sharing, no? Para ngayong umagang ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga popular verse, no, natin, no? At ito po ay mula sa Romans 10 verse 17. At ito po ay pamagatan po nating the divine chain, hearing, preaching, and the rise of faith. Okay, sa ating pong pagpapatuloy muli, tayo po ay pangungunahan ng ating partner para po sa pagbabasa at pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ipagkakaloob mo at pinagkaloob sa amin kahapon, sa aming paglalakbay papuntang Santa Rosa, pabalik sa aming tahanan. Maraming salamat, O Lord. At ganoon din, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo po kaming i-guide sa pamamagitan po ng inyong Holy Spirit, Panginoon. At nang sa ganoon yung daan na aming lalakarin ay pangunahan mo, Panginoon. Ikaw po mag-drive ng buhay namin. At ikaw po ang magmando, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. At ang lahat ng aming magagawa, masasabi at iniisip at kinikilos, Panginoon, ay naayon sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. At sa kagalingan ay pagkakaloob mo sa mga may sakit, lalo na po sa aming anak na si Casey, at sa mga nakakakinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay maging kagamit-gamit po ito hanggang sa ganun ay sila gumaling, Panginoon, at ma-share din namin sa iba ang bawat salita na aming natututunan mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po. At yun po sa ating talata, tayo po ay sabi nga ay dadako dito. At sa atin pong topic ngayon, the divine chain, hearing, preaching, and the rise of faith. No? Ang atin pong talatang ito ay sabi nga ay nag-iiwan ng isang katanungan, bakit ito'y sinulat ni Apostol Pablo. No? Ito po'y sinulat niya upang tayo ay bigyan ng sabi nga ay it's a chain na nag-uugnay kung paano nga ba natin mapapalakas ang ating pananampalataya. At ito po ay sinulat niya noon para sa mga Hudyo at mga Hintil sa lugar po ng Romans, na dahil sa kagustuhan po ni Pablo na ipaliwanag ang kahulugan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan? No? At ninanais niya
na ito ay ibahagi na ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga piniling tao, kundi para sa lahat. Maging ikaw man ay Hudyo o hindi. At sa kasalukuyang panahon ay patuloy na nangungusap. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi sa pagtupad sa kautusan. Sabi nga doon sa upang maunawaan natin, balikan lang natin ng kauntian yung verse 4 ng talatang ito sa Romans 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Sabi doon, si Kristo ang katuparan ng kautusan upang makalaya tayo. Makalaya sa kasalanan, makalaya sa ating mga maling paniniwala. At katulad ng panahon na yun, at sa ating ngayon, nung panahon yun, na problema ang mga Hudyo. Ano yung problema po nila? At maaring yan ay nasa atin din ngayon. Dahil ang mga Hudyo by that time, akala nila na sa pamamagitan ng mga ritual, ano yung mga ritual? Yung mga ritual sa buhay natin na parang paulit-ulit na lamang nating ginagawa. O sabi nga nila, na akala nila sa pamamagitan ng mga ritual na ito at pagiging religious, sila ay maliligtas. Pero according to this, sinasabi ni Apostol Pablo na mali sila. Ang kaligtasan ay biyaya o grasya ng ating Panginoon Diyos na natanggap natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sabi nga, ganun kasimple. Pero yun po ang sinasabi ng Biblia. Sabi nga sa atin ng Ephesians 2 verse 8, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po, pinapakita ng ating talata about the goal ng ating buting apostol. Pinapaalala po na dito na ang pananampalataya, faith, ay galing sa pagdinig ng gospel o salita ng Panginoon Diyos. At ang gospel na ito ay kailangang maipangaral sa lahat ng tao. Sabi nga sa atin ng Romans 10 verse 14 hanggang 15, Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakarinig kung walang mga ngaral sa kanila? 15. Paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dilang magandang balita. Amen. So, napakalinaw po ng sinasabi nun. At ang pananampalatayang ito ay galing sa pagdinig ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa Panginoon na binigyan ng Panginoon ng biyaya at katapangan na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Ang divine chain, sinabi po nating divine chain, hearing, preaching, at pananampalataya and faith. That is the divine chain. Tingnan po natin at tunghayan. Bigyan po natin ng pag-uukol o pag-uukulan po natin ng pansin ito. Ang sinasabi po dito na hearing o yung pagdinig ay hindi lang po basta pakikinig. Hindi lang po yan basta tayo ay nakikinig. Basta na lang tayo sabihin natin na okay, napakinggan ko naman Hindi po yan basta pakikinig lang. Dapat po ay may tinatawag po na kung tayo ay nakikinig bilang isang mananampalataya
dapat meron po tayong tinatawag na spiritual receptiveness. Okay? Ulitin ko po, spiritual receptiveness. Ibig sabihin, nire-receive natin, no, yung ating kaluguran. Paano natin ito may apply sa ating buhay? Hindi yung basta pakikinig lang. No? Kaya kapag napakinggan natin, ano yung tunay na mensahe nito? At dapat tayo po ay merong spiritual receptiveness dahil hindi po lahat ng nakikinig ay merong pagsunod. O tinatawag na nagkakaroon siya ng receptiveness. Yung iba nakikinig lang para, sabi ni pastor, makinig. No? Lalo na po sa amin po sa construction, no? Ay marami dyan na nakikinig lang, no? Or kahit saan, kahit sino, no? Aling nakikinig lang pero hindi naman hindi naman tinatanggap, no? Kaya nga kinakailangan meron tayong spiritual receptiveness, no? May pagtanggap tayo. Sabi nga sa atin, di ba, ng Acts 16, chapter 16, verse 14, gawa. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Isa siyang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangangaral ni Pablo. Amen. Si Lydia po ay isa sa mga, sabihin po natin ay isa sa mga na malaking bahagi ng pangangaral ni Apostol Pablo. Katulad ng ating talatang ito yung lugar na kung saan itong si Lydia ay isang negosyante, no? Ibig sabihin siya yung nung panahon po kasi na yun ay pag ikaw ay nagdaramit ng kulay purple, no? Lila na yan, ay ibig sabihin parang katumbas mo dyan sila may mga matitinding mga Versace, yan, yung mga designer na yan, Louis Vuitton, yan, mga ganun pong level ng designer o supplier. At si Lydia po ay naging isa sa mga support team ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Kaya nga meron talagang mga tao na ilalagay sa buhay ng bawat mananampalataya upang suportahan ang ministeryo o iglesia o kingdom of God. No? Kaya nga po, kailangan nandun yung ating receptiveness. No? Na hindi lang siya basta nakinig, kundi naging bahagi siya nito. Halimbawa, ang halimbawa po, isa pa pong paliwanag po nito is kahit pa ulit-ulit pong marinig ang sermon, kung sarado ang puso mo, wala pong mangyayari. No? Kahit na napakinggan mo lang, pero pinapakinggan mo lang kung ano yung gusto mong mapakinggan, wala yan. Hindi po natin tunay na mauunawaan, no, ang salita ng Panginoon Diyos. No? At isa pa sa hearing ay na tinutukoy dito ay yung pagka nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos, dapat ito po ay nagre-rema according dun sa logos. Ang logos po ay ang bawat salita ng ating Panginoon Diyos. At ang rema naman, ito yung nagre-rema sa atin. No? Ang hearing, dito po ay isang rema, no? Sa talata. No? Ibig sabihin, spoken word sa Greek. No? Ang rema po ay ito yung sinambit. That is the rema word of God. Ito yung nasambit. Nakatulad natin, this is the rema word of God. Ito yung nasambit ngayon. Ating napapakinggan. Ibig sabihin, aktual na pagpapahayag ng salita. Ito po ay nagbubuklod, no, sa pananampalataya. Yan po ang rema, no, word of God. No. At nasabi rin dito is preaching o yung pangangaral. Bakit may mga preacher? Yan ang mga tanong. No. Sabi nga, doon sa ating binasa kanina, na Romans 10 verse 14, walang faith kung walang nangangaral. Nabasa po natin kanina yan mula doon sa Romans 10
verse 14 at 15 na binasa po ng ating kapatid kanina. Ang mga preacher ay tulad ng mga paa. No? Para po yung mga paa. Paa nino? Paa ni Kristo. No? Kaya nga po kung ikay nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, ay isa ka sa mga paa ng ating Panginoon Kristo. No? Minsan, literal na inisip, ang dami palang paa ni Jesus Christ. Pwede. Dahil ang ating Panginoon Diyos, He is omnipresent. Ibig sabihin, nandun siya sa lahat ng lugar. Kaya kung ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, isa ka sa mga paa na nagdadala ng balita ng kapayapaan. Ano ang dapat ipangaral? Yan ang tanong. Sabi nga, pag nangaral po tayo, kailangan po natin ipangaral the pure gospel. Yung salita lang ng Panginoon Diyos. Hindi yung kwento ng buhay na may buhay, na wala namang kaugnayan. Dahil ang Panginoon Diyos, ang salita ng Panginoon Diyos, ay nagbibigay ng buhay. It convicts people, not condemn. Kung may kasalanan, He convicts it. Kung paano niya ito mapagtatagumpayan. Hindi ito condemn. Ako, hindi na ako sisimba. Kasi, pinatatamaan ako ni pastor. Hindi po ganon ang gospel. The pure gospel, it convicts. Kaya kung ang mananampalataya ay tiningnan niya na ito ay para pinatatamaan siya ni pastor, hindi na siya aatin, no? That is wrong. That is rebellious spirit. Hindi ibig sabihin nun na lahat na sasabihin ni pastor ay tama. Pero, sabi nga, communication is good. Kung tayo minsan ay nakarinig ng gospel, pastor, yung bang gospel pure gospel pa rin ba talaga yan? O yung preaching mo talaga bang sa Panginoon Diyos yan? O ano lang? Sabi nga ay namumulpito ka lang. No? Yung mga words ng mundong ito. Pwede niyo pong i-confront ng pastor ninyo. Baka naman hindi siya aware. Pero kung hindi naman, no, sabi nga, ang Diyos ang nakakaalam. Ang mahalaga nun ay malinawan. Ano nga ba talaga ang gospel? No? Kasi ang pure gospel, magbibigay po sa atin yan ng direction. Hindi po yan sabihin natin ay namemersonal. No? Namemersonal siya in a sense na gusto tayo nitong baguhin, ingatan, at mahalin. Kaya nga, sabi nga, ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nakasalalay dyan sa pure gospel. Yan po ang nilalaman yan. No? Hindi motivational talks lang o prosperity message. Kundi ito po ay nagpapatungkol sa pagkamatay o kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at pagkabuhay ng muli. Sabi nga sa atin sa 1 Corinthians 15, verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang karunungan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinabi sa kasulatan. 4. Inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Amen. Yun po ang pure gospel. Ibig sabihin, nagpapatungkol ito sa buhay natin kung bakit namatay si Kristo. Namatay ba si Kristo para sisihin ka lang? Hindi. Namatay siya para karoon ka ng buhay. Bumalik ka sa Panginoon Diyos. Hindi lumayo ka sa Panginoon Diyos. Kaya nga kung ang napakinggan mo na salita ng Panginoon Diyos ay lalo ka lang lalayo sa Panginoon Diyos, hindi gospel yun. Kung merong kasalanan sa buhay natin, examine yourself. Baka naman kaya ka nasasaktan, nandun ang kasalanan. Ayaw mong iwanan. Ibang rason po yun. No, hindi po rason yun. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos ay nagtutuwid. Namamalo siya at nagiging direksyon at protection natin. Yan po ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi motivational talks lang o prosperity message. Kasi ngayon, mas nagugustuhan natin na makinig ng mga motivational talks o prosperity message. No? Tuwa tayo dyan, papakinggan natin. Maganda. No? Ma-motivate tayo. Pero tanong, doon ba sa pinapakinggan mo, nandun si Kristo?
Nandun ba yung transformation sa buhay natin? O transformation sa material world natin, hindi sa spiritual? Sabi nga po ng isa sa mga paborito kong theologians, no? O sabihin natin ay mga commentary, no? O commentaries, no? Si John Calvin, no? Sinabi niya doon na ang pangangaral ng pangunahing, sabi nga po, ang pangangaral, ang pangunahing paraan ng Diyos para magkaroon ng faith ang tao. Ulitin ko po, ang pangangaral, ang pangunahing paraan ng Diyos para magkaroon ng pananampalataya o faith ang bawat tao. At yan po ang pure gospel. Ano pa ho? Rise of faith. Kinakailangan pong umangat, makita ang ating pananampalataya o pagkakaroon ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang faith ay regalo ng Diyos. Binasa nga natin kanina doon sa Ephesians 2:8, di ba? Hindi ito galing sa ating sarili. Kapag narinig natin ang gospel o salita ng Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu, the Holy Spirit itself, the Holy Ghost, ang siyang kumikilos, gumagalaw sa ating mga puso para maniwala tayo o ang bawat tao. Sabi nga sa atin, di ba, ng John 6 verse 44, Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. yan. Oo, yan po yun. Walang makalalapit sa Panginoon. At yung Espiritu na ito, ang siyang nagtutulak sa atin. Dahil ang pananampalatayan din ito, ang siyang nagliligtas at maaring makapagligtas sa atin. Hindi doon sa mga gawa natin. Pero kung ang pagkilos at paggawa mo ay dahil doon sa pananampalataya na ikaw ay alam mong pinagagawa yan sa iyo ng Panginoon Diyos, pananampalataya yan. Hindi lang basta paniniwala sa facts, kundi pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga sa atin, di ba, ng Romans 10, verse 9 and 10, bago po yung talatang ito, ano sabi po doon? Wait lang po. Romans 10, verse 9 and 10. Wait lang. Romans 10. 9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Kristo ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay maliligtas siya. Amen. Sabi nga, ito yung taos-pusong pananampalataya. Pamagitan ng labi at yung pusong tapat. Yan po ang pananampalataya na nagliligtas. Bakit nga ba? Napakahalaga sa atin ito ngayon. Para sa mundong ito, marami na pong fake news at false gospel. Kailangan po ng tapat na pangangaral para hindi maligaw ang bawat tao. Sabi nga sa atin ng 2 Timothy 4, chapter 4, verse 3 and 4. Sapagkat darating ang panahong hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo at walang ituturo kundi ang mga ibig lamang nilang marinig. 4. Hindi sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Amen. So yan, nangyayari na po yan ngayon.
Marami na ngayon ang nabahagi na ng salita ng Panginoon Diyos na selective na lang po ang pinakikinggan. Yun na lang gusto nilang mapakinggan. Hindi na talaga kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Wala na yung eagerness para baguhin sila ng salitang ito. At dahil yan sa mga fake news at mga false gospel. Para sa mundong ito, no, sabi nga, meron na tayong digital evangelism. No? Katulad po nito, pwede na tayong mangaral sa Facebook. Pwede na nating gamitin ang YouTube. Yan, meron na po tayong, kung gusto nyo pong mapakinggan, yung replay nito, meron din po tayo sa YouTube. Kung makikita nyo po yung comment section natin, may link po tayo dyan. At yung TikTok, medyo hindi na po ako active sa TikTok eh. Dati meron akong God Talk eh, no? Yung God TikTok, no? God Talk, no? God TikTok, no? Parang gano'n. Pero hindi na po ako mahilig sa TikTok eh. Kaya meron na lang po tayo muna ngayon, sa ngayon, no? Ay itong Facebook at itong YouTube, no? At sabi nga ay bagamat sa mga panahon na ito ay available na ang digital evangelism, pero dapat po laging isang paalala, be reminded, no, na ang content po natin ay dapat Christ-centered, no? Dahil ang mundong ito, no, ay nagpapakita na kung tayo ay magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos at para ma-chain natin ang hearing at bahagi nito sa ating buhay, ang faith na ito, kinakailangan tayo po ay Christ-centered. Sabi nga po sa atin ng 1 Corinthians 9 verse 22. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y nagiging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako, kahit ilan man lamang. Amen. So kaya nga po tayo nakikihalubilo, no? Nakatulad nito. Kung marami ang nakakapakinig dito sa Facebook o sa TikTok, gamitin natin ang mga resources na ito. At maaring sa sandaling ito ay buhayin ko ulit yung aking TikTok, no? Upang i-share din ito. Kung mai-share natin. Gamitin natin ang lahat ng resources na available para maibahagi natin ang gospel na dapat ay Christ-centered. No? Ngayon, tungo naman tayo. No? Bakit nga ba mahalaga sa atin ang bahaging ito? Ang patuloy na pakikinig sa salita ng Panginoon Diyos. Para sa church naman po, tingnan natin. Kanina, pinatungkulan natin yung para sa mundong ito. Ngayon, tunguhan naman po natin para sa church. O, sino po ba yung church? Diba tayo po yun? Tayong naniwala at nananampalataya na si Kristo ay ating Panginoon at tagapagligtas. Para po sa atin, sa church, o tayo bilang isang church, responsibilidad po natin ng bawat believers o tagasunod na ating Panginoong Kristo. Hindi lang po ang pastor ang dapat mangaral. Kahit simpleng pagbabahagi ng testimony natin. Kaya nga, kung gusto nating makasama sa divine chain ito, sabi nga, magbahagi tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Maaring testimony ng buhay mo. Bakit ka nga ba nakakilala sa Panginoon? At ito po ay pagsunod natin sa Great Commission. Di ba sabi sa atin ng Great Commission sa Matthew 28 verse 19? Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gawin natin silang disipulo ng ating Panginoon Kristo. Nakatulad natin, tayo ay disciple of Jesus Christ. At responsibilidad natin yan bilang
mga believers. Huwag matakot. Sana natatakot tayo, di ba? Alam nyo, alala ko dyan yung sinabi ni Charles Spurgeon, isa sa mga paborito rin nating commentary o theologians. Ano? Sabi doon ni Charles Spurgeon, ang salita ng Diyos ay parang apoy. Hindi mo kailangang i-defend. No? Hindi mo kailangang i-defend. Kailangan mo lang i-proclaim. Ulitin ko. Sabi niya doon, ang salita ng Diyos, siyempre English po yun. No? Tinagalog ko na lamang. Ano? Sabi doon, ang salita ng Panginoon Diyos ay parang apoy. It's just like fire, sabi niya doon. Hindi mo kailangang i-defend. Kailangan mo lang i-proclaim. I-proklama mo. Yan po sinasabi ng Panginoon Diyos. At para naman sa personal na buhay natin, no? Kung ikaw ay nakarinig ng salita ng Panginoon Diyos o gospel, magpasalamat. Pero huwag kalimutang ibahagi ito sa iba. Sabi nga sa atin ng Mark 5 verse 19. Verse 19. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Amen. So yan po yung pagpapagaling ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, humayo ka na. Hindi ho na pangalanan ng lalaki yun. At maaring tayo ang sinasabihan ng Panginoon Diyos ngayon na nangangaral. Hindi man nakatala sa Biblia ang pangalan natin, pero nakatala naman sa aklat ng buhay upang ipangaral natin ang salita ng Panginoon Diyos. Sa ating personal na buhay na ito, maaaring nahihirapan tayong maniwala. At kung ikaw ay nahihirapang maniwala, magdasal. Panalangin natin sa Panginoon na buksan ng Diyos ang ating puso. Sabi nga diba sa atin ng Psalm 119 verse 18, buksan mo ang paningin ko sapagkat nananabik, masdan, kabutihang idudulot sa akin ang iyong aral. Amen. No? Kasi ang aral ng Panginoon Diyos, grabe siya. No? Talagang pag nasundan natin ang kanyang aral, maisisigaw mo na lang sa Panginoon, purihin ka, O Diyos. Paano nga ba sumali sa divine chain na ito? Gusto mo ba sumali? No? Paano? Okay, bigyan natin ito ng practical step. Una, maging active listener. Dapat maging attentive listener ka. Kaya nga pagka meron nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, huwag ka nang makipagchismisan o makipaghuntahan. Pag nagsasalita na yung preacher o yung pastor ninyo, abay, maging attentive. Hindi kung saan-saan ang direksyon. Ano ho? Yan po yung isang katangian ng mga active listener. Huwag maging passive sa church o Bible study. No, yung pagka natapos ka na ng pagbabasa o ng reflection mo, hindi ka na makikinig. No? Dapat huwag ka maging passive. Maging active listener ka. Kasama na rin po dyan yung magtanong, mag-research, at mag-apply ng natutunan sa buhay. Yan po yung tinatawag na active listener. Mamaya po may Bible study po kami. Nasa Genesis chapter 3 na po kami. No? At kung nais nyo pong dumalo, ay basahin nyo na po yung Genesis chapter 3. At sama-sama naman nating pag-usapan kung ano yung ating mga natutunan na hugot sa talatang ito. At ibahagi natin sa iba. No? Kaya nga, ikalawa, kung ikaw ay atin, ibig sabihin, magiging bold messenger ka. No? Kaya nga kasama po yan ngayon sa ikalawang bahagi. Kung paano kung paano tayo natin makasasali dito sa divine chain. No? Maging bold messenger. Gamitin ang social media,
para mag-post ng Bible verse, devotional, o umattend sa mga Bible study. At hindi lang basta umattend, no? Mas maganda, mag-invite pa rin tayo ng mga kaibigan natin, kapamilya natin sa Bible study. No? At ikatlo, maniwala sa kapangyarihan ng salita. Minsan, sa buhay natin, parang tila ba, no? Ipinalangin ako, walang nangyari. Huwag mo na nga ako ipanalangin. Wala naman nangyayari. Hindi po ganoon. Hindi po ibig sabihin na ipinag-pray ka at hindi ka gumaling ay wala nangyayari. Tandaan po natin. From the moment, bago pa lang ibuka ng ating salita, kumikilos na ang Panginoon Diyos. Maaaring hindi lamang natin nakikita yung pagkilos na yan. Dahil ang tinitingnan natin according doon sa gusto mong mangyari, hindi sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Kahit feeling mo hindi effective ang pag-share mo, tandaan, ang salita ng Diyos ay hindi babalik nang walang bunga. Sabi nga sa atin, di ba, ng Isaiah 55 verse 11, Gayon din naman ang mga salitang lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuruan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. Amen. Kung yan ay pure gospel at yan ay Christ-centered, tandaan mo, hindi yan babalik ng walang bunga. Okay. Tunguhan natin naman yung ibang mga ilang katanungan, no, patungkol dito sa ating ibinahagi. At kung meron ka pang katanungan, maaring i-comment mo dyan sa comment section natin, no? At kapag ating nabasa na agad, no? Dahil meron lamang din po kung mga ilang kailangang puntahan, no? Pero pag nabasa natin kaagad po yan, ating tutugunin sa biyaya ng Panginoon Diyos. No? Ilang katanungan natin pag-uusapan ngayon. Paano kung ayaw makinig ng tao? Yan po isang katanungan yan. Okay. Ang ating pong tugon dyan, una, trabaho natin ay magbahagi. At trabaho ng Diyos ang bumago ng puso. Ibig sabihin, wala tayong magagawa sa mga tao. 1 Corinthians 3 verse 6. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Amen. Malinaw? Ang Diyos ang siya magpapalago niyan. Ano pa? Pwede bang maging link sa divine chain ang mga bata? Okay. So, pwede ba? Ang sagot po dyan, oo. Walang pinipiling edad. Bata, matanda, pwede tayong maging link ng divine chain. Oo, kahit bata ka, pwede maging kwento ang buhay mo tungkol kay Jesus o sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga sa atin, di ba, Matthew 21 verse 16, Sinabi nila kay Jesus, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Bakit hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong mga pangungusap sa kasulatan? Pinalalabas mo sa bibig ng mga sanggol ang mga pasusuhin, ang wagas ng papuri. Amen. Oho. So, yun po yun. Kaya nga, sa buhay natin, maging daluyan tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, no? Ang divine chain ay hindi lang theory. Ito ay plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Kaya nga, walang aksidente sa Panginoon Diyos. Nariyan ka sa lugar na yan o sa kinalalagyan mo ngayon upang maging daluyan ng salita ng Panginoon Diyos. Gagawin mo ba? Tingnan natin. Panoorin natin. At maaring isa kami sa maging listener mo naman ng pagbabahagi mo ng ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Tayo ang mga instrumento ng Diyos. Kaya huwag tayong maging broken link. No? Sabihin, naputol na sa atin. No? Sa halip, maging active tayo sa pagdinig, pag-unawa, at pagbabahagi ng salita
ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating susunod na bahagi, ang Wenny's Reflection. God's morning mga kapatid. Ito po ating napag-aralan ito, itong talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang bagay tungkol sa pananampalataya at ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pananampalataya ay hindi isang bagay na basta-basta na lamang dumadating sa atin. Ito ay lumalago at umiunlad dahil sa ating pakikinig sa salita ni Kristo. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng sermon, at pangangaral sa mga aral ni Kristo at pakikinig sa mga patotoo ng ibang mananampalataya. Ito din po mga ginagawa natin ito. Itong God's Morning, isa rin po ito sa pinatutungkulan nitong ating napag-aralan. Dito po napagtanto natin na mayroon tayong responsibilidad na ibahagi ang salita ni Kristo sa iba. Kung paano tayo nakinig, natuto, gayon din ng iba na may karapatang makinig ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng ating mga salita, gawa, pamumuhay, maaari tayong maging instrumento upang ang iba ay makarinig din sa ating Panginoong Kristo. Lagi po natin sinasabi, di ba, na tayo ay walking Bible sa mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Tayo ang binabasa nila. Kaya maging aware po tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga kinikilos. Hindi sapat na basta makinig na lamang, kailangan natin maging aktibo. Makinig na may pangunawa at pag-iisip. Dapat nating suriin ang ating puso at isipin upang makatiyak tayo ay tutugon sa salita ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at paglilingkod sa kanya ng tapat. Dapat nating tiyakin ang ating mga pinakikinggan ay tunay na salita ni Kristo na ang nakabatay sa Biblia at ang mga aral ay matatagpuan doon. Dapat tayo maging maingat sa mga maling aral at mga bulaang propeta na maaaring magpalayo sa atin sa katotohanan. Lagi po nating susuriin yung mga nakaririnig natin sa iba. Kasi topic po natin dito ay bunga ng pakikinig. Kung ang nakikinig po, napapakinggan po natin sa iba ay mga maling katuruan, yun po yung ating tatatak sa atin, yun yung papasok sa isip at puso natin. At yun yung magagawa natin. Kung naririnig po natin yun, atin pong hanapin sa liksikin sa Biblia kung totoo yung mga naririnig natin yun. Sapagkat doon po sa ating mga naririnig na yon, doon po tayo lalago at doon din po tayo lulubog. So, sa pananampalataya ay kailangan po natin ng karamay. Itong mga ginagawa natin sa God's Morning na ito, malaking bagay po ito kung ating i-share sa iba. Sapagkat marami pong iba na hindi po talaga nakakapagbasa ng Biblia, nakikinig lang sila. At marami din po mga mga tao na dumadanas sa matinding problema, pero sa pamamagitan po ng pakikinig nitong mga binabahagi natin ito, nitong mga ginagawa natin ito, nagkakaroon po sila ng pag-asa, nagkakaroon po sila ng curiosity kung ano yung mga sinasabi natin dito. Kaya ang iba po maaaring mag-research o kaya mismo tumungo sa Biblia upang alamin kung ano yung mga sinasabi natin, kung totoo ba o hindi. So yun lamang po, maraming salamat at patuloy po tayo makinig ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito po ay magiging gabay natin at magiging sandata sa gawa ng kaaway. So maraming salamat po, God bless, ingat po tayong lahat. Amen. Maaring buhayin ko na po ulit ang aking God Talks sa TikTok. Maaring buhayin ko na rin at ibahagi ko rin. Share din tayo ng link to. Kasi natigil po ako sa TikTok. At yun, ang realization ko rin dito. Na the divine chain. Hearing, preaching, and rise of faith.
At gamitin natin bawat resources na pwede at available sa atin to share the gospel that is Christ-centered. At ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating mga kapatid online at ating tunghayan kung sino-sino po sila. Ang kauna-una po nandito sa ating comment section ay walang iba kung hindi ang ating Nanay Marta. Yan. Salamat sa buko at fresh na saging na saba. Yan. Napaka sarap po, no? Na nakakatuwa po, no? At salamat po. At sa biyaya ng galing sa Panginoon Diyos. No? Sa inyong mag-asawa, dyan po. Kasama po natin ang mag-asawa, si Kuya Chris at Nay Marta, no? Dyan sa Bulaking Chao, no? Ay, ngayon po ay lagi natin kasama, no? At even kahit sa mga Bible study natin. Yan, talagang mga masisipag na lingkod na ating Panginoon Diyos. Yan. Ayan, ang ating Ate Marta. Yan, kasama po natin. At yan, kasama rin po natin si Nay Winnie. Yan, ganun din po ito. Yan, si Nay Winnie, ang magkapatid. No? Mula po dyan sa Villa Escudero, kasama po natin. Yan, si Nay Winnie Patual at pagbati natin sa buong Patual family. Yan. At God's morning sa ating lahat dyan. At syempre kasama rin natin ang aming kumare. Yan. Mula po sa Barangay Concepcion, no? Carmelite, no? Yan po ay kasama po natin ang Azucena Tanyo family sa pamumuno ni Ate Carmeline at syempre see you later. Pupunta. Okay. See you later. Yan. Aking kumare at syempre pagbati natin din kay Brother Arthur. Yan. At kasama rin syempre ang mga bata, si Pau, si Julene, at syempre ang aming inaanak dyan, si Janessa and si Tyrone. Yan, Azucena. At from Israel naman po tayo, no? Kasama natin ang may bahay ng ating kapatid na si Brother Ian. Ang kanyang may bahay, si Maria Fe from Israel, no? Kasama po natin at batiin natin ang Alejandrino. Yan, at yan, Alejandrino and Artillaga family. Yan, at kasama rin po natin, syempre, from Bulaking Chao, balik ulit tayo, no? Yan, si Nanay Gori, yan, kasama po natin. At syempre, panalangin din para kay Joseph, para sa kanyang quick recovery, no? At tuloy na kagalingan. At yan din sa aking anak na si Casey. Ano ho? Yan. At yan. Kasama rin po natin si Nay Gori. Yan. At yan. From pagbati natin sa Kapus, Bunalos family. Yan. At syempre, from dito rin sa atin, kasama rin po natin ang ating ang Alinea family sa pamumuna po syempre ni Nay Remy. Sa mapagpalang umaga po, Nay Remy. Yan, kasama natin, no? Kagagaling lang yan sa kanyang prayer, no? Yan, talagang purihin ang ating Panginoon Diyos. After ng prayer, makinig naman ng devotion. Ako, panalo sa Panginoon, no? Ayan. At kasama rin natin syempre, mula sa Cavite, yan, kasama natin ang aking bayaw, yan. Ingat kayo dyan sa site, no? Ang bunsong kapatid ng aking asawa, yan, si Bernard Castillo Mandigma. Pagbati natin sa buong Castillo Mandigma at sa kanyang pamilya dyan sa Candelaria, Quezon, dyan kila Daisy at syempre sa mga anak. No? Ayan. At syempre kasama rin natin ang ating kapatid, no? Mula po sa Nonoso family, yan, kasama natin, no? Si Christine, no? At syempre, ganoon na rin si Ate Nela Nonoso, kasama rin po natin. At pagbati na rin natin sa buong family, kila Kuya Tony, Aloha, at syempre kay Tip, at sa mga apo, at kay Marvin, no, Talavera. Yan, na-miss na natin si Brother Marvin, at saka si Princess, ano. Yan, kumusta po, kumusta? At see you later, mamaya sa ating Bible study.
Yan. At from Usamis, no, kasama naman po natin from Usamis ang Pamilya C, no, sa pangunguna po ni Dr. Julia C. Yan. At syempre pagbati natin kay Sir Dodong, kay Johan, no, kay Kerwin at kay Jansen, no. Ayan, salamat at see you later, Doktora, sa ating Bible study mamaya, no. Nasa Genesis chapter 3 na po tayo. Yan. Sa mga nagnanais din umattend, no, attend lang po tayo. Yan. At yan, kasama rin natin siyempre ang aking kapatid din sa Panginoon at ang aming admin sa ECMS. Kasama po natin si Samson Chris, no? Si Chris Samson. At birthday kay Kayla, no? Tama? Kaya pangalan ng anak, bro, happy birthday sa iyong anak, no? Isang mapagpalang kaarawan kay baby. Parang kagabi nakita ko lang yung TikTok nito, no? Yan, kanyang anak. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Yan. Yan. At yan. Pag-iingat sa lahat. Yan. Batiin na natin yan. Pag-iingat sa lahat. Yan. At syempre kasama rin po natin ang Biray Perez family sa pangunguna syempre ni Sister Grace, no? At pagbati na rin natin kay syempre kay Brother Mike, kay Miko, kay Carl, kay Ellie, syempre kay Dayan, at syempre sa dalawang kiddos, no? Kay Butchay, sa aking inaanak, at kay Baby Dion. Yan. Tayo ay yan. At sino pa? Sige, tingnan pa natin dito. Yan, kasama rin natin. Siyempre, yan, nabati ko na siguro ito si Kuya Chris Artillaga. Siyempre, pagbati natin sa Silang Artillaga family. Yan. At tungo naman po tayo sa lugar ng Liliw, no? Ay kasama natin, siyempre, ang Arosena family sa pangunguna po ni Nay Edna. Isang mapagpalang God's morning po sa inyo dyan sa Liliw. At regards po sa lahat. Yan. At yan. Ito, kasama rin natin ang aking inaanak na nauna ko nang nabati. Siyempre, sa aming inaanak na ito, kay Janessa at kay Tyrone. Isang kagalakan at purihin ng Diyos sa buhay ng mag-asawa. Kami ng iyong ninang at ninong ay, kami pala ng iyong ninang. Kasama pala ako doon, no? Kami ng iyong ninang ay natutuwa at patuloy tayo nawa ay makasama rin namin kayo mag-asawa sa Bible study o sa church. Nawa, no? In God's willing, no? At ngayon ay kasama namin kayo dito sa God's morning, no? Isang kagalakan bilang iyong ninong at syempre natutuwa rin ang iyong ninang. Yan. Siyempre, lalo na si Lord, no? Tuwan-tuwa si Lord. At siyempre, kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid, si Caroline Mercado. Yan. At siyempre, yan, pagbati sa lahat dyan. No? At kasama rin po natin, siyempre, ang ating namimiss na rin natin to. Yan. Ang ating kapatid at kamananampalataya, si Pastora Fe, no? At pagbati natin sa buong Andal, Artillaga family. Yan. At syempre, kasama dyan si Sister Malu at ang kanyang baby, no? At ang si Michelle and Mark at ang kanilang mga babies. Yan. At syempre, si Sister Abby. Yan. Isang mapagpalang umaga sa buong family, no? Diyan. At from Cotabato City, kasama naman po natin si Ate Judith Brigule at Chua, no? Yan, ang aking magandang pinsan at pagbati sa lahat, no? Diyan kila Kuya Tata at sa buong pamilya diyan sa Cotabato City. At diyan, pag-iingat sa lahat. At kasama rin natin, siyempre, ang aking isang pinsan din, mula naman sa Alamada, Cotabato. Yan, kasama po natin si Ate Lilibet Chua. Yan, nakita ko sa ating pagtakbo, no? Talagang napaka-healthy ng pinsan kong ito. Yan, at ang aking Kuya Ruel, no? Regard sa lahat dyan sa Alamada, especially kay Uncle and Tita, no? Yan, kay Uncle Sid at Mamang Diding, yan. Regard sa lahat dyan. Isang mapagpalang umaga dyan. At syempre, ito rin. No, kung nandiyan si Janessa, nandito rin syempre ang aking inaanak na si Tyrone. Aming inaanak na si Tyrone at si Sena. Isang kagalakan sa inyo, mga inaanak.
At magpatuloy tayo sa Panginoon. Yan, purihin ang Diyos. Yan. At sino pa? Yan, kasama rin natin sa Pampanga. Yan, si Ate Cindy Mercado. Yan, na-miss natin to. Ilang araw na wala. Yan, pero purihin ng Diyos, nakita ulit natin. No? Si Ate Cindy Mercado. Ingat-ingat yan at patuloy na gabayan ng ating Panginoon Diyos. At syempre, from Bacolod City, kasama rin naman natin ang Pius family. Yan, isang kagalakan sa ating kamanggagawa at colleagues natin before. Those were the days na kami magkasama sa Qatar. No? Ayan, sama po natin ang Pius family from Bacolod City. Sa mapagpalang umaga po sa iyo, Kuya George, Pius, at sa buong Pius family. Yan. Okay, syempre, yan, kasama rin po natin ating kapatid, no, si Manolito, yan, si JR, no, Kapianggao. At pagbati natin dyan sa Kapianggao family, dito po sa San Pablo City, nako, kung kayo po ay may mga pangangailangan ng tangke ng gas, ito pong ating kapatid na ito ay napakabait, mapagkakatiwalaan, at siya po ay masasabi po natin talagang i-check yung safety, ano, dahil may Kristo sa puso, sabi nga. Yan, si Manolito JR Kapianggao, no? At kung ninanais niyo po na magpa-deliver, no, dahil yan po ang kanyang negosyo, suportahan po natin ang mga kapatid natin ito, lalo na ngayong Kapaskuhan at mga season na ito, marami ho ang mga kailangan ng tangke ng gas, i-deliver po yan sa inyong mismong bahay, ano. Yan, ano ho. At purihin ng Diyos at magpatuloy ka, kapatid, sa ating Panginoon. Praise God. No? At yan, kung ninanais niyo ho, ay pwede niyo pong hingin. No? Dito lang ho sa San Pablo, ha. Baka ho yung mga nasa Mindanao ay mag-order. Wag na ho. At sasakay pa ho ng barko. Meron hong mananampalataya rin dyan. Pwede mag-deliver ng gas. At pakawawa naman ito ating kapatid na si Manolito Kapianggao. No? Yan. At syempre kasama rin natin, mga kapatid, ang aking guwapong pinsan. Syempre, guwapo. Yan. Poging pinsan. No? Presence of God inside. Si Engineer Mansueto De Lilia Jr. Yan. Pinsang buo ko po yan. At yan po ang ating pinsan. Isang kagalakan. Nasaan ka ba ngayon? Sa Lumban o dito sa Mayhay? Yan. Regard sa lahat at sa buong pamilya. Yan. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Yan, pinsan, no? Isang kagalakan yan bilang kamag-anak, ano? Makasama natin sa Panginoon. No? Purihin ang Panginoon Diyos. At syempre, sabi nga, may prayer request si Brother Manolito Kapianggao. Sabi, prayer request po sa anak kong bunso, si Jasper Kapianggao. May lagnat po siya. Nawa po ay gumaling na po agad siya sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga ng Panginoon, pinagaling na ng Panginoon Diyos ang karamdaman ng iyong anak dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan. Muli, salamat Panginoon sa binahagi mong salita ng Panginoon Diyos. Mula po dito sa Romans 10 verse 17, muli kami po ay napagtibay ng iyong salita at kami po ay napaalalahanan sa aming puso na kumisan ay kami po ay naliligaw, Panginoon, sa kahalagahan ng pakikinig at pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Ang aming pong pananampalataya ay uusbong. Sinabi mo nga sa iyong salita at sa aral na ito, Panginoon, ang bahaging ito. Kaya kami po ay naniniwala sa lahat ng aming napakinggan at naniniwala po kami ito ay nagmumula sa iyong banal na Espiritu. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, sa aming mga kapatid na nanalangin ng kagalingan, O Lord, lalo po sa anak ni Brother Manolito Kapianggao, O Lord, kay Jasper, O Lord, at kay Casey, kay Joseph, O Lord, kay Kuya Chris, at sa lahat ng may karamdaman, O Lord, kami po ay naniniwala. At sa pananampalatayang ito na iyong pinagtitibay, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan na totoong manampalataya at maniwala sa bawat salita. Naniniwala po kami sa kagalingan, sa proteksyon, O Lord, sa bawat isa. At sa bawat isa na maglalakbay ngayon, Lord, naniniwala po kami sa iyong proteksyon sa bawat isa. O Lord, ganun din, Panginoon, sa favor, O Lord, sa lahat ng aming mga transaksyon. Ikaw po ang manguna, Panginoon.
At sawayin mo, Panginoon, Lord, ang gawa ng kaaway. Ang dalangin po namin ay bigyan mo kami ng katatagan, Panginoon, upang mapaglabanan ang lahat ng ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kasangkapan upang ito ay aming Panginoong paniwalaan, O Lord, at mapagtagumpayan, hindi na aming sariling pag-iisip, gawa, O Lord, o salita, kundi dahil sa iyong salita, sa iyong pagkilos, O Lord, at sa iyong intervention sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa divine chain na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang wasakin ang gawa ng kaaway at maging kasangkapan ito upang kami ay maging daluyan din ng salita na ito sa ibang tao. Muli sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, ay umabot pala si Tatay Victor Dalangin. Nakita ko dito. Tatay Victor Dalangin. At syempre, pagbati rin natin kay Nanay TC Dalangin. Yan. Amen. At meron pa ba? Baka may na-miss ha. Yan. Wala naman siguro mga kapatid. Comment lang habang di pa tayo no? Yan. Okay? So, that's all mga kapatid. Yan po tayo magtatapos at purihin natin Panginoon Diyos. At mamaya po, sa mga nagnanais po na mag-attend ng Bible study, maaari po kayong mag-PM or pwede nyo po mag-comment dito. No? At i-add po namin kayo sa Bible study mamaya. Purihin natin Panginoon Diyos mga kapatid. Signing off. God's morning, everyone. Ayaw mapindot. S-lock connection.